Mainit na balita. May nalaman ako patungkol po dito kung bakit sinibak si Arnel Ignacio. Pera-pera pa lang. At ang nagsakripisyo ngayon ay ang OFW. Naku po. Nagtaka kasi sila, ang laki nung budget, hindi man lang sila nakinabang. Ang laki daw ng budget na naisara, naayos ni Arnel, at hindi sila nakinabang. Kayo na lang mag-isip kung sino yung sila. Kaya, sinibak si Arnel. Kasi, parang sindikato na daw yan. Kailangan, bawat proyekto, merong pakinabang ang... Pero ngunit tatapot subalit, meron akong nalaman. Eto, iba naman, mga kababayan. May nalaman ako patungkol po dito kung bakit sinibak si Arnel Ignacio. Di ko sasabihin ko siya kung nakuha ito. Di ko sasabihin. Pero, pera-pera pa lang. At ang nagsakripisyo ngayon ay ang OFW. Naku po. Ano ba yung issue na yan, Banat Bay? Bakit ba sinibak si Arnel Ignacio? O ito, kikwento ko na. Malupit na malupit to. Walang kukurap. Alam mo kung bakit ako naniniwala kay Arnel Ignacio? Because it happened also during the time nung nandun si Mocha bilang Deputy Administrator ng OWA. It's a good thing dahil Duterte trusted Mocha so much. Nagkaroon din ng issue dyan nung panahon na yan. As a matter of fact, yung isang kasamahan ni Mocha, hindi ko na lang babanggitin ng pangalan, namatay dahil sa stress na dinulot ng putang inang OWA. Ganun katindi. Bakit? Etong tao na ito, nakasama ni Mocha, ay also appointed by PRRD. And yet, kung ano-anong inimbentong akusasyon sa kanya, hindi niya kinaya. You can ask Mocha kung sino yun. Hindi ako magsasabi sa inyo. But I know it. Why? After niya, si Mocha yung isusunod. Hindi ko alam bakit dyan sa loob ng OWA, napakadami ninyong insecure na mga animal kayo. As a matter of fact, noong panahon na yun, gusto ko ng banatan niyang OWA. Pero pinipigilan ako ni Mocha kasi maantala yung trabaho. At that time, nagkaroon ng issue rin dahil nung panahon ng pandemya, inutusan ni Pangulong Duterte through Senator Bongo si Mocha na gawin ng lahat para siguraduhin mapakain ang mga OFW yung inuwi natin galing sa ibang bansa dahil sa pandemya. Alam nyo, ang ginawa ni Mocha, wala kasing gustong, isipin nyo ito mga kababayan ha, hinahatiran ng pagkain sa mga hotel ang OFW. How many OFW ang inuuwi? Libo-libo kada araw. How can you produce libo-libong food nang hindi, alam mo yon, na panahon ng pandemya? Lockdown lahat nun. Libo ang kailangan ni Mocha. Breakfast, lunch, dinner. Ginawa niya ng paraan. Bakit? Inutos sa kanya ng Pangulo. Sinabi kay Mocha, siguraduhin mo makakakain yan. Siguraduhin mo makakahotel yan. Kaya sinabi ni Mocha sa boss niya, tinawagan siya ni PRRD, pinapaasikaso to, fast track ang lahat. So fast track. Kasi nga, gutom eh. Alam naman, hindi lumalabas eh. Bawal lumabas, di ba? Dahil naka-quarantine sila. Alam naman, biding, bla bla bla. Gutom. So, umorder sila sa isang parang ang tawag doon yung nagke-cater. Tapos kini-question siya. Isandali, hindi naman dumadaan sa kanya yung bayad eh. Diretso doon sa caterer ang kumukuha ng bayad doon sa OWA. Ang bad trip pa nga, hindi pa on time. Nagpapaluwal pa ngayon yung catering. Buti na lang yung catering, may tiwala kay Mocha. Or else, maaantala ang pagkain ng OFW. Tapos, may mga quote-unquote na mga tarantado dyan sa loob ng OWA na kini-question si Mocha. Na kesyo ganito, bakit ganito?
Mga gunggong pala kayo eh. Kung hindi ginawa ng mokang paraan yan, gutom ang OFW. At pag nagutom ang OFW, sino sisisihin? Si Mocha ba? Hindi, si Duterte. Kaya at that time, alam na namin na sinasabutahin ng ilang mga inggit na appointee, hindi ni Pangulo. Dati ng mga appointee na mga dilaw. At dilaw hanggang ngayon. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Read between the lines. Hanggang ngayon, salot pa rin yan. Siya ang may dahilan kung bakit na ganyan si Arnel. Sinilipan. Bakit? Ito ang kwentong nasagap ko. Based doon kay Mocha, ngayon ito kay Arnel. Ang nasagap ko kasing balita. Ito daw si Arnel. Hindi alam ang kalakaran. Gago! Anong kalakaran yun? Sa bawat proyekto, kailangan merong bahagi siya. Kailangan may bahagi si kataas-taasang basta sa bawat proyekto. As a matter of fact, related nga daw yan doon sa pagsibak ng, hindi pagsibak, courtesy resignation. Yung mga hindi napapakinabangan yan ay tatanggalin o kaya ililipat. Sa madaling salita, yung mga quote-unquote tuwid o ayaw hindi mapakinabangan, ililipat. Ganyan daw ang kwento lang sa akin ito sa panaginip ko. Nanaginip kasi ko eh. Kala niyo si Jay lang na naginip ha. Nanaginip ako. Kinwento sa akin ng isang anghel. Hindi pala anghel. Wag naman anghel. Wag mo idama yung mga anghel. Animal ka. Kinwento sa akin ng isang ibong tralala na nagtaka kasi sila, ang laki nung budget, hindi man lang sila nakinabang. Ang laki daw nung budget na naisara, naayos ni Arnel at hindi sila nakinabang. Kayo na lang mag-isip kung sino yung sila. Problema nyo na yan. So, hindi sila nakinabang. Kaya, sinibak si Arnel. Kasi, parang sindikato na daw yan. Kailangan, bawat proyekto, merong pakinabang ang... Gago! hindi alam ni Arnel. Kasi nga, Duterte supporter siya. Walang kalakaran ganyan nung panahon ni Duterte. So, hindi alam ni Arnel na kailangan sa bawat proyekto, may ganitong pakinabang si... Pangalanan nyo nga kung nahuhulaan nyo kung sino yung nakikinabang na yun. Pangalanan nyo nga. Ilagay nyo dyan. Ganun daw. Kaya po sinibak si Arnel. Kasi hindi marunong makisama. Yun ang nasagap kong balita. Ha? Sa aking panaginip. Ulitin ko, sa panaginip ko. Gago! Nasagap ko lang yan. Habang humihilig ako, biglang merong bumulong sa akin. Hindi kasi nagbigay si Arnel eh. O yan, tuloy na si Bak. Ganun na daw ang kalakaran kasi sa lahat. Pag hindi ka nag-abot, hindi ka talaga magtatagal. Masyado daw, ewan ko, sabi, tuwid daw to si Arnel. Hindi naman niya alam. Kasi nung panahon naman ni Duterte, walang ganyan eh. Yung abot-abot, walang ganyan. At isa lang ang nag-a-appoint nun. Kay Arnel daw, no comment.
Kaya nga mga kababayan, ang problema dito, this is a serious matter. Ang problema dito, OFW ang tatamaan. Kasi, sabi nga nung nakausap ko sa panaginip lang to. Huwag niyo seryosohin. Sabi dun sa panaginip na nakausap ko, ito daw kasing gobyernong ito, wala silang pakialam kung merong maisilbi sa taong bayan. Ang pakialam nila kung papaano sila makakalikom ng limpak-limpak na palakpak. Kayo naman. Palakpak. Gago! Di ba? Kaya kung alam ninyo kung sino yung tinutukoy ko, kayo na lang sumulat. Bahala kayo. Basta, read between the lines. Ganun daw kasing kalakaran ngayon. Nakakalungkot, di ba? Etong taong matino na gusto lang niyang pagsilbihan ng mga OFW, gaganituhin, sisirain ang credibility. Alam mo, si Arnel hindi niya kailangan magagaganyan. Pero bakit nila ginaganyan yung tao? Even among all the alam mo yun, sa industry, nakilala siya, hindi ganyan yung tao na yan. Masungit. May pagkamasungit yan. That's truth. That's the truth. Pero hindi ganyan yan. Masungit lang yan kasi ano yan parang prangka na tao yan. Pero pagdating mo sa trabaho, sa OFW, hindi mo mapapantayan ng concern yan. At alam ko, dahil maraming sindikato dyan na inoperate si Arnel kasi nga panahon siya ni Duterte. Alam mo, matagal na yan. Panahon pa lang ni Mocha, puro mga appointee na ng mga dilaw ang naandyan. Hindi lang sila makapalag noon dahil pag si Presidente tumawag, mantakin nyo si Mocha ay Deputy Administrator. Ano ibig sabihin nun? Siya lang yung pangalawa. At tulad ngayon, Administrator si Arnel. At that time, may Administrator pa. Hindi si Mocha ang nasa top. Deputy lang siya. Bakit siya ang tinatawagan ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongo? Ayusin ang mga OFW nun. Kasi nga may tiwala sila kay Mocha. Kaya ang daming insecure dyan kay Mocha noon. Sobrang daming insecure dyan kay Mocha noon. Kasi mantakin mo, mas mataas ako sa'yo, ikaw ang tatawagan ng presidente. Kasi it doesn't matter to Mocha. Kasi wala sa wala sa kanya yung, hindi akong tinatawagan ng presidente. Hindi, sa kanya, kawawa ito mga OFW, tulungan natin. Hindi na ito question na sino mas mataas. Kasi mantakin mo siya ang pinapadala sa ibang bansa para siguraduhin ang kalalagayan naman. Kaya nga diba, kinwestiyon siya, bakit ang dami mong biyahe? Bakit di nyo itanong ang Office of the President? Akong pinapupunta para siguraduhin na maayos sa mga OFW Hindi, ang dami niyang, totoo, kinwestiyon yan. Hindi sila makapaniwala. Bakit? Ewan ko ba't walang tiwala sa boss niya. Kaya ngayon, ganyan sila kapraning dyan sa loob ng OWA. Mga praning yung mga tao dyan siguro, naisip nila, naku po, eto na naman, tao ni Duterte ito. Kaya nagawan. Kaya nga alam nyo mga kababayan, ngayon meron niyang isang sekretary na dating appointee ni Pangulong Duterte. Hindi ko na nga alam pinupuri. Bakit? Baka mamaya ma-insecure na naman yung mga nasa taas Alam mo naman yung mga nasa taas, animal yan At hindi to corrupt. Kaya nga, just in case, hindi ito ibalik, alam ko na. Kasi, malamang sa malamang, hindi na naman ito alam mo na, hindi ito nagpakain sa sistema. O hindi ito, alam mo yon, hindi ito nagpasakop sa sistema. Kasi sa sistema natin sa bansa, kailangan laging meron si Mamma Mia, sana niya, oh, you say my secret niya. Di ba? Kumakanta lang ako kasi nakita ko yun sa YouTube ko yung Mamma Mia na Mamma Mia. Alam niyo yung song na yun? Pang mga matatanda na yun. Sigurado ko alam niyo yung kanta na yun.